ika-39 na kabanata, ang katapusan. Naglilibang si Padre Florentino sa pamamagitan ng pagtugtog ng malulungkot na tugtugin sa kanyang armonyum. Kaaalis pa lamang noon ang kanyang kaibigang si Don Tiburcio de Espadaña upang makaiwas sa pag-uusig ng kanyang asawa. Nang umagang iyon ay tumanggap siya ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Sibil at napagkamalang si Don Tiburcio na siya ang tinutukoy. "Sunugin ninyong sulat!" At noon hindi siya napigilan ni Padre Florentino sa kabila ng paliwanag na hindi siya kundi si Simon iyon, na 2 araw pa lamang nakararating na sugatan, pinag-uusig at nakiusap na siya'y patuluyin. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating itong duguan na pasa ng kanyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari nang walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Sila'y nahihiwagaan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban ng mga inapi sapagkat umalis na ang general, ngunit nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sa pagtakas sa mga may kapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niyang ito nang siya'y tumanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Sumang-ayon si Simon na siya'y pangalagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Tumigil si Padre Florentino sa pagtugtog at lumapit sa durungawan upang pagmasdan ng dagat at upang isipin kung ano ang kahulugan ng malungkot na pakutyang ngiting isinalubong ni Simon sa balitang siya'y huhulihin, at isa pang higit na malungkot at lalong nakatutuyang ngiti nang malamang sa ika-8 pa ng gabi darating. Ngayoy ayon ng isipin ni Padre Florentino ang di mainam na pakikitungo sa kanya ni Simon, may 2 buwan ang nakararaan nang makiusap siya rito ukol sa pagkakapiit ni Isagani, at ang ginawa nitong mapabilis ang pag-aasawa ni Paulita na naging dahilan ng paglayo ni Isagani sa kanyang kapwa. Nilimot na ni Padre Florentino ang lahat. Ang tanging niyang inaalala ngayon ay ang kaligtasan nito at ang tungkulin niya bilang may-ari ng bahay. Nasa ganito siyang pagdidili-dili nang lumapit ang isang utusan at sinabing ibig siyang makausap ng may sakit. Lumapit ang pari sa kama ng may sakit at magiliw na nagtanong, "Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon?" "Bahagya po. Ngunit matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali." "Ngunit anong ginawa ninyo? Diyos ko! Anong inyong ininom?" Inunat ang kamay sa kanilalagyan ng botelya. "Ang nagawa ko ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni Numan. Maaaring makakuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nasa kabuhayan, pasanin. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Ngunit kailangan ninyong lunasan ng lason, Ginoong Simon. Mayroon ako ritong pangontra." Humanap ang pari ng isang botelya hanggang si Simon ay yamot na sumigaw at sinabing huwag nang mag-aksaya ng panahon ng pari. Litong napaluhod ang pari sa paanan ni Kristo at pagkatapos ay tumindig, inilapit ang isang silyon sa dakong ulunan ng may sakit at humandang makinig. Napaurong ang pari ng buong pagkasindak nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay, may 13 taon na ngayon ang nakararaan, nang siya'y magbalik mula sa Europa na punong-puno ng pag-asa at magagandang pangarap, upang pakasal sa isang dalagang inibig at inalaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa isang sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat: pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ng isang kaibigan. Isinumpa niyang maghihiganti, kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang na nakabaon sa isang gubat. Nagtungo siya sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakal. Nakilahok sa himagsikan sa Cuba at tumulong sa magkabilang pangkat ng naghihimagsik na kapwa niya pinakinabangan. Doon niya nakilala ang general na nooy komandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan niya nang mabatid niya ang isang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kanyang salapi ay natulungan niya ang general na madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Naging mahaba at mabigat ang pangungumpisal. Gabi na nang tumindig ang pari na basang-basa ng pawis at nag-isip. "Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos.
Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahihintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo sa kamatayan sa kamay rin ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyon ay ang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Hindi sumang-ayon si Simon sa sinabi ng pari. Gayon pala'y bakit niya ipinagkait sa akin ng tulong? Ani ang hirap na sa pagsasalita. Ipinaunawa naman ng pari na si Simon ay gumamit ng kaparaan ng hindi niya pinahihintulutan na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating masasamang hilig at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Ipinagpatuloy ni Padre Florentino ang pagpapaliwanag at pangangaral at sa wakas ay sinabi, Ginoong Simon, samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin, mabuti pa ngang siya'y mabigo. Bakit kailangang ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ng may sakit ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, kaya tumindig at lumapit sa durungawan upang tanawin ang kalawakan ng dagat. Pinukaw siya ng ilang mahinahong katok sa pinto. Iyon ay ang alilang nagtatanong kung kailangan ng ilaw sa silid. Nang lumapit ang pari sa may sakit, patay na ito. Lumuhod siya at nanalangin. Pinagmasdan niya ang bangkay sa kanyang pagtindig at sa mukha'y nasinag ang matinding kalungkutan, ang sakit ng isang buhay na walang halagang dala hanggang kamatayan. Nangilabot ang matanda at bumulong. Kaawaan-awa ng Diyos ang mga nagligaw sa kanya sa landas. Habang nagdarasal ng patungkol sa namatay ang mga alilang tinawag niya, kinuha ni Padre Florentino ang kahang bakal na kilalalagyan ng kayamanan ni Simon. Pagkatapos ay pumanaog siya upang tunguhin ang banging madalas na inuupuan ni Isagani sa pagmamasid sa kailaliman ng dagat. Tumingin si Padre Florentino sa dako ng kanyang paanan. Nakita niya ang paghampas sa batuhan ng maitim na alon ng dagat Pasipiko. Nag-iisa siya. Nagtatapos sa malayo na tila isang ulap ang ulilang baybayin. Pinapawing unti-unti ng buwan hanggang sa makiisa sa lalong malayong dakong abot ng tanaw. Sa gayoy inihagis ng pari ang maleta sa tulong ng kanyang malalakas na bisig. Nakita ng matanda ang alimbukay ng tubig. Nakarinig ng isang bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan. Sandali siyang naghintay upang masdan kung iluluwa iyon ng tubig, ngunit patuloy sa pag-alon ng dagat na parang walang naghulog sa kanyang pusod kundi isang munting bato lamang. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan, hindi mo ililiko ang katwiran at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman.